As we go on board on our voyage this year, what significant details of life are we invited to trust God with? Join us as we discover the 3 P's we need to entrust to God, not only for this year, but for all times. Here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Dalaygo ng Diyos, niining balang adlaw ipapahulay mga kapaglaom, mayong buntag o happy Sabbath kaninyong tanan. Today is the second Sabbath of the year 2022 and we praise God for His provisions nga nakabalik na kita dinhi sa ato ang studio sa Hope Channel Cebu after the calamity. And that's true kapaglaom Renan, kapaglaom Pastor and mga kapaglaom, we sincerely praise God for His gracious provisions. Usa-usab ka panalangin mga kapaglaom nga kamo sa kanunay nagapakigkauban kanamo nining atong pag-inampuay. O kami nagatuo nga kamo ginaampingan gayud sa Dios luyo sa atong mga pagsulay nga ginaatubang karon. Yes, mga kapaglaom, welcome back dinhi sa ato ang Let's Pray Pilipinas live here in Cebu. Amen mga kapaglaom, sa panalangin sa Ginoo that we have this opportunity again to praise the Lord and to pray together. Among ginapasalamatan ang tanan nga bisan pa sa mga kalabidad na nakahitabo o bisan pa sa distansya. Kita sa gihapon managkauban sa pagpadangat sa atong mga paghangyo, mga pag-ampo ngadto sa trono sa Dios, pinaagi sa atong manuluwas nga si Ginoong Hesus. Og sa dili pa kita magapadayon sa unahan, amo usa kamong ginaimbitahan sa pagtuko sa inyong mga ulo, magaampo kita for our opening prayer sa ato nga program. Let us pray. Father in heaven, we are so thankful, Lord, for this beautiful Sabbath day that you have given us this privilege to gather ourselves together online and to have this Let's Pray Pilipinas program. We ask, Lord, for your presence to be with us, and may you will bless all our viewers, all our participants, and all who are involved in this program. Bless our gadgets, O Lord, that we can unite ourselves together in bringing all our petitions and thanksgiving before your throne of grace. Thank you for the assurance that you will be with us and for blessing this program. In the loving name of Jesus we pray. Amen. 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 Mga kapaglaom, sa makausapa kami nag-aabi-abi kaninyo ni ining atong programa every day, and we praise God gayud nga nakabalik na sabta din sa atong studio. Yes, amen. Yes, after the typhoon kapaglaom, Pastor. And so amo kamo nga ginaabi-abi ang tanan nato nga mga viewers nga nagatan-aw karon sa ato ang GSA Channel 37. Happy Sabbath kaninyong tanan. And also sa ato ang mga Facebook live viewers, happy Sabbath and welcome to Let's Pray Pilipinas. Amo gayud nga gikalipay nga managkauban ta dinhi today mga kapaglaom, and you can start sending in your prayer requests sa ato ang mga numbers mga kapaglaom nga inyo makita niya dinha sa ato nga screen. You can just, and if ever mga kapaglaom na amoy mga confidential nga prayers, pwede lang nyo butangan ubanan sa word nga confidential. By the way, ang ato ang number dinha sa ato sa smart nato nga hotline number is 0929 3441-777. Again, 0929-3441-777. Ug sa ato nga Globe hotline number, we have 0916-5574-777. Again, 0916-5574-777. Alright, thank you Ana. Kapaglaom, enjoy. And of course, mga kapaglaom, mapasalamaton kita sa atong buhi nga Diyos. Tungod kay wala siya nagapaminaw lamang, kundi nagatubag po siya sa ato ang mga pag-ampo. Busa among ipahat kaninyo sa atong naandan nga sa pagsugod, ato yung recognize ang gahom sa Ginoo pinaagi sa pag-share kaninyo sa mga prayers nga natubag kapaglaom Joy and kapaglaom Pastor. Yes. And do na tay mga nadawatan nga mga
answered prayers, no? And so if naa man gani mo yung mga pagpasalamat din sa Ginoo tungod kinatubag ang inyong mga pag-ampo, mamahimo po na ninyong i-send sa amua, i-text, itawag or inyong i-comment dinhi sa ato ang live broadcast sa Facebook. Yes. Now, akong sugdan na kapag laong pastor o kapag laong enjoy Yes. sa pagbasa katong mga balikan nato kung katong mga prayer requests nga gipadala sa ato ang mga kapaglaom gikan ni kapaglaom Maria Lourdes Manzano Bayos, no? And kini nga prayer request mga kapaglaom gipadala ni adtong December 10. And ang iyahang prayer request kay para sa iyahang mga higala nga sila ni Julita Ginobisa and or friend rather nga si kapaglaom Julita. Excuse me. And karon na ato nga time di ay makapaglaom na siya sa hospital ato and taas-taas ang iyang pagstay dito sa hospital and daghan complications mga kapaglaom, but then sa tungod sa atong mga pag-ampo sa atong pagsalig dito sa Ginoo na tubag yun in tawon ang pag-ampo, no? Nakadungog og nakita sa Ginoo ang panginahanglan ni atong January 3 mga kapaglaom. Amen. Na tubag yun ang pag-ampo ang nakagawas na si kapaglaom Julita sa hospital. Amen. So glory to God for that. And doon na pa po yung isa nga gikan ni kapaglaom Chona Luremas nga nagpadala siya ni adtong November 4 og usa ka prayer request. Ang iyahang request ato is para sa iyahang bana nga unta magkuyog pud nila sa pagpangalagad and mudawat na no sa kamatuoran apil ang ilahang mga anak. And tuod man ni atong January 5 nagpasalamat siya sa ato ang mga pag-ampo mga kapaglaom kay ang iyahang bana nagsugod na og kuyog nila sa pagsimba kada Sabado apil pod ang iyahang uyuan. So this is working of the Holy Spirit Amen. tungod kay atong gipangayo kana no. So padayon kita sa pag-ampo para kanila aron na dili sila magluya ato silang alalaya nagato silang abi-abihon sa atong Amen. pansimba. Kapag lang Joy do na pa ba yung mga answered prayers Yes, na? napatay duga nga mga answered prayers mga kapaglaom ug amo kining kalipay nga i-share kini kaninyo. We have prayer request kini gikan kang kapaglaom Vivian Morelio Caspe. Ang iyang nga prayer request is para sa kang Earl Cranley Caspe nga nag-take og nursing licensure exam atong November 21st to 22nd and on January 6th rather no gitubag ang pag-ampo na nga Amen. kapaglaom and nakapasar ang iyang nga anak niini nga exam. We also have one from kapaglaom Silver Gem. Iyahan nga prayer request for RadTech licensure examination ni atong December 18. Praise God. And praise the Lord no nga nakapasar siya sa exam niya ni atong January 5. Amen. So nahimo na siya nga mga license na gyud ni sila nga mga professionals, Praise God. pastor. Praise God. And usa ni sa mga ginahandom gyud nato and the Lord is really He sees our desires and Amen. He gives them no according to His will. Amen. Amen. Alright, daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pagpadala ni atong mga answered prayers. Importante nga ato kana siyang i-recognize, no? And that's proof. Pipila lamang kato sa mga pagpamatuod nga ang Ginoo nagapaminaw o nagatubag sa atong mga pag-ampo. Amen. And speaking of mga pag-ampo, kapaglaom Joy, doon na po tayong mga Yes. kapaglaom no nga nagpadayon sa pagpadala sa ilahang mga prayer requests. So ato kining pagasugdan sa pagbasa. Ako ang okay, let's see here. Gikan kini sa mga text messages Yes, by the way yes. nga atong nadawatan mga kapaglaom from our hotlines. And usa niini ang gipadala para kang Mrs. Tessie Flores para sa iyang operasyon. Wala ta na sayod, wala gi-specify kung kang kinsa ni gikan, but then ato siyang iampo para sa iyang operation nga unta maging successful lang. Doon na po'y mga usa ka prayer request nga gi-send dinhi gikan ni sender 6806 para kini magpa-appeal sa pag-ampo para sa iyahang tindahan nga unta makaluyan and mukusog no ang ilahang pamaligya. Yes, so ato kinang pangayoon dito sa Ginoo. Doon na po tayo usa ka kapaglaom
nga nangayo og tabang para pagampo para kang Arsenio Motales nga nag-undergo og dialysis. So pinato siya sa pagampo. Usa pod ang ato ang usa ka kapaglaom nga naa sa Adventist Hospital didto sa Palawan. Doon na siya brain cancer mga kapaglaom. Atong iampo si kapaglaom Jocelyn Bago Sagrado. Nga unta i-perform sa Ginoo ang miracle. Unsa man gani ang will sa Ginoo iyang i-reveal para kanila, no? Usa pod sa ato ang iampo si kapaglaom Rogen Adolfo Disierdo nga tua sa Heart Center karon sa Manila, and mo undergo po siya mga kapaglaom og operasyon. Kay duna siya rheumatic heart disease, and duna isa pod ka prayer request gipadala ni sender 0872. Magpatabang siya pagampo mga kapaglaom para sa iyang anak nga nagbiyahe padulong daw sa Cagayan, and mag-apply siya as a security guard. Unta nga iyan po nato ang iyang safety, and unta i-grant sa Ginoo ang iyang desire nga makasulod ana nga trabaho, og unsa man gani ang plano sa Ginoo hinaot nga kini i-reveal pud sa Ginoo, no? So uban ni kami mga kapaglaom sa pagampo. Akong hangyoon si kapaglaom Joy to lead us in prayer. Okay, mga kapaglaom, mamo kamong ginahangyo sa pag-uban kanamo nining atong pagampo. Let us pray. Balaan og maluluyo namo nga Amahan, daghan kaayong salamat Ginoong Dios nining kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Imo kami Amahan nga gitawag sa pagduol sa imong trono sa grasya ug kaluoy, aron sa pagdala nining among mga pagampo. Amahan nga balaan, among ginadala diha kanimo ang mga paghangyo sa among mga kapaglaom. Ni kapaglaom Tessie Amahan alang sa iyang operation. Dear God, nasayod ka og unsay kondisyon sa iyang lawas ug unsay ang gikinahanglan karon, palihog Amahan uban ni siya. Lig-una siya Ginoong Dios, agatagi siya courage sa pag-atubang sa mao nga proseso. We also pray Amahan alang sa among kapaglaom nga naghangyo Ginoo nga magkusog unta ang ilahang negosyo sa ilang tindahan aron makasupply man kini sa ilang mga gikinahanglan. Ikaw palihog Amahan mag-uban ug magpanalangin kanila. We also pray dear God alang kay kapaglaom Arsenio Amahan nga undergo karon og dialysis. Ginoong Dios, nasayod ka sa sakit nga iyang ginabati sa iyahang nga mga handom usab sa unahan kauban sa iyang pamilya. Apan Ginoo kini nagakababagan tungod Ginoo sa iyang nga balatian. Amahan among giampo Ginoong Dios nga ikaw palihog magtandog kaniya, labaw sa tanan, maglig-on ka sa iyang pagtuo Amahan sa pagpadayon o pagtuo Amahan nga ikaw ang iyahang nga makagagahom nga manluluwas nga nakigkauban kaniya luyo sa iyang balatian. Amahan, amo usab ginadala diha kanimo si kapaglaom Jocelyn Amahan nga naa siya karon Ginoo sa Palawan Adventist Medical Center. Ginoong Dios, nasayod ka sa iyang nga kondisyon. Palihog Amahan, ubani palihog siya Ginoong Dios nga bisan sa iyang balatian makabaton sa gihapon siya kusog Amahan ug kalig-on sa pagtuo Ginoo nga bisan paluyo sa iyang nga brain cancer nga ginaatubang karon. Please dear God, help her Ginoo to believe that you are the great healer, and you can give her the comfort that she needs, dear Father. The miracle that she needs, Lord. That miracle, Lord, of a stronger faith despite the condition nga ginatubang karon. And Father in heaven, we also would like to ask you, Ginoo, alang kay kapaglaom Rogen Amahan, alang sa iyahang nga ginatubang karon nga rheumatic heart disease. Ginoong Dios, ang ilang handom ug kauban sa handom sa iyang panimalay nga mahatagan unta siya alibyo Amahan niini. Nasayod ka Ginoong Dios sa iyang kondisyon karon. Palihog Amahan, natagi siya Ginoong Dios sa kalig-on sa iyahang nga pag-alagad sa gihapon liyo sa iyang ginaatubang, og please i-provide ilang gikinahanglan Amahan alang niining tanan. And Lord, we pray also alang sa inahan nga hangyo nga iampo ang iyang anak Ginoo nga nag-apply og security guard dito sa Cagayan. Please dear God, bless this son nga makakita unta siya Ginoo og amo usab nga maayo and maka-provide usab sa needs sa iyang family. Father, thank you kaayo sa imong pagtubag sa mga pag-ampo ug sa imong pagpaminaw sa kanunay kay amo kini gitugyan. Pinaagi sa imong balaan nga ngalan ni Ginoong Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. 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 Daghang salamat kapaglaom Joy for the prayer. And of course, atong mga kapaglaom pod nga nagapadayon sa pagpadala sa ilahang mga
prayer requests. So padayon lang mo sa pagpadala ni Ana. And doon na pa tayo mga dungag nga mga prayer requests kapag laom Joy. And we are happy nga uban nato si Pastor Quinto sa mga kapag laom to help us bring this before the throne of God with Jesus Christ. So naata dinhi prayer request from sender 0390. And by the way, nagpasalamat siya nga naaning ato ang buluhaton sa prayer nga makauban nato siya in prayer. Iyang ipapray si Shun Albert Castres Waniwan ang iyang anak nga mo take og medical technology exam this coming January 15th and 16th. I think this is next week. Next week, yeah. Yes, next week. Oo, and iyang handom nga makapasar ang iyang anak and para sa ang iyang pagkapasar makadala sa og himaya sa Ginoo, Pastor. Amen. And we also have from sender 1770. Please pray. Nagpa-pray siya para kay Chacha Dalida nga sa Angas Aklan nga na-aksidente sila sa motor, Pastor, no? And we pray nga magpa-pray sila nga okay lang unta ug mabalik man usab ang iyahang maayo nga panglawas. Also from sender 4672, iyahang nga gipapring ang iyahang nga ubo og sipon karon, Pastor, nga gahi pud ang iyang ginabati nga ubo. And another one from sender 0687, please pray for me alang sa iyahang and sa iyang nga igsuon usab ug sa iyang brother-in-law uban sa iyahang pag-umangkon nga na sila balatian karon, Pastor. And prayer request usab for God's intervention and healing alang kay kapaglaong Vanji Adil. We also have another one from sender 8752. Nagpa-appeal siya og prayer. Ipa-appeal niya og prayer si Vince Cyril Zambrano nga maulian sa iyang sakit, Pastor. Kay wala pa gyud sila nakabalo og unsa ang balatian. Yes, and the last one we have here is from Kapaglaom Imelda LAP. Magpa-ask special prayer alang sa iyahang nga anak, Pastor. We do not know, I think this was yesterday nga naapaghapon sa labor room and we do not know say update karon, Pastor, but we will be praying nga okay lang unta pod ang tanan alang sa iyahang nga anak. So this time mga kapaglaom, we would like to invite you to join us as we bring these petitions before the throne of God. Atong iduko atong mga ulo, magaampo ta. Gaman nga Dios nini nga kabuntagon naghiusa kami sa pagdala sa mga pagpasalamat tungod sa imong mga pagtubag sa imong pag-ampo og niining adlaw nga ipagpahulay niini adlaw nga Sabado naghiusa na sad kami sa pagpadayon Ginoo sa among buluhaton pag-inampuay sa matag usa among gindala sa pag-ampo Ginoo sa pinasahi ang mga katawhan nga gispecially mention niining kabuntagon si Shun Albert Castres Waniwan. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang preparasyon sa umalabot nga medical technology examination karong umalabot nga January 15 and 16. Tabangi siya Ginoo, panalangin iyang preparation og tabangi siya nga sa panahon sa examination iyang mahinumduman ang mabutang nga iyang natun-an og ang dako namong pangandoy Ginoo kauban sa iyang panimalay nga makapasar siya og mahimong panalangin dili lamang sa iyang panimalay apan labaw sa tanan sa imong buluhaton sa tibok iglesia ug sa pagtabang sa mga katawhan. Among ginaampo niini nga kabuntagon Ginoo si Chacha Dalida tungod sa iyang pagka-aksidente sa motor sa Aklan. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon. Ayuha siya Ginoo kun unsa iyang gipangbati sa panlawas. Suportari sa ilang makinanglanon financial og dasiga Ginoo ang iyang panimalay sa pagpadayon sa pagtuo diha kanimo. Ginadala namo usab sa pagampo ang hangyo sa among usa ka sender sa iyang prayer request ni kabuntagon tungod sa iyang ubo og sipon nga wala gihapon mag-ayo. Ikaw nasayod Ginoo sa iyang panlawas tanduga siya sa imong maayong kamot kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal. Among ginaampo ang hangyo sa among usa ka sender alang sa iyang kaugalingon, sa iyang igsuon nga babayi og sa iyang brother-in-law og sa iyang niece nga hinaot unta ikaw mag-aayo kanila sa ilang gibati nga balatian karon Ginoo. Ginadala namo sa pag-ampo usab si Vanji Adil sa iyang request for healing. Ayuha siya o Dios, suportari sa iyang makinanglanon og among ginadala sa pag-ampo usab si Vince Cyril Zambrano nga maulian na unta sa iyang balatian kay hangtod karon ang mga doktor wala pa nakahatag sa insaktong diagnose sa iyang gibati sa iyang panlawas. Ginoo,
ikaw among dalangpanan, ikaw na sayod sa tanan, ayuha kining among mga igsuon nga sila Ginoo maulian sa ilang panlawas. Og nadala namo sa pagampo ang anak sa among sender nini nga kabuntagon nga wala kami nasayod sa iyang kahimtang. Apan gikan kagahapon Ginoo siya naa sa labor room, hinaot nga mahimong successful ang iyang pagpanganak, panalangining inahan og ang bata sa sulod sa iyang taguangkan nga hinaot mahimong successful ang pag-deliver og walay mga kakulian. Salamat nga ikaw magatubag niining among paghangyo. Ginadala namo ang tanan diya sa imong kamot, sa imong trono sa grasya, sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. 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 Praise God. Thank you so much, Pastor Quinto. We are really blessed to have here Pastor Quinto with us again. And thank you so much also mga kapaglaom sa inyong nga pagpadala sa inyong nga mga prayer requests. And please keep on sending them, no? Bisan dili man tuod na nato di na mo na makit-an karon dayon, apan rest assured na atay mga prayer partners nga nag-uban gyud nato karon to check your prayer requests and really praying with you at this moment. So mga kapaglaom, today and this Sabbath is the second Sabbath of this month, and ato ni gisugdan pinaagi sa paghisgot sa mga importante nga mga butang nga ato ang hinumduman as we begin this year, Pastor. Yes. So niini nga Sabado, niini nga adlaw ato ang pagatunan usab ang topiko nga nag-ingon, Pastor, Voyage with Christ, no? Kay since maglawig naman pud ta, lawig ba na, Pastor, no? Yes, biyahe, lawig. Biyahe, mulawig, mulayag na pud ta niini nga tuig. Atong naay mga butang nga dapat din atong hinumduman, Pastor. But we have our quote of the day karon mga kapaglaom. It says here, when we receive Christ as an abiding guest in the soul, the peace of God which passeth all understanding will keep our hearts and minds through Christ Jesus. That's found in the book With God at Dawn, page 261. Amen. So mga kapaglaom, no niini daghan kita mga pangutana, Pastor. As we begin this year, makaingon ta napabay better days nga moabot, especially nga murag gikan sa pandemic, typhoon na pod, and nanapay lahi nga mga virus nga ato ang nga nagakadunggan. And makapangutana siguro ta, Pastor, again, no, makit-an pa ba nato tong family again? Yeah, there will be reunion. Will there be reunion again? Yeah, marag inaana nga mga questions, Pastor. And kumusta man atong mga handom? Magtubo ka ta, mag-increase kaya po ang ato ang mga plans. Well, mga kapaglaom, we will talk about that with Pastor Quinto and kapaglaom ren na niining importante nga mga butang nga atong itugyan sa Ginoo. Unsa daay kini kapaglaom ren? Yes, doon na tayo mga butang nga alang natong itugyan dito sa ato ang Ginoo, no? Sa ako ang na-mention ganiha, unsa ka kini nga mga butang nga ato ang itugyan dito. Doon na tayo gitawag 3 P's, no? Tulo ka P's that we need to trust God with. Una ni ana kapag laong pastor o kapag laong enjoy protection. Yes. No? Kuan haom kay ni sa ato ang ginapangagian karong panahona, kay nagatubang kita og kaaway nga dili nato makita og naapod tay mga challenges nga wala pud ta nakabalo kung sa pagimo umalabot, no? Doon na po'y mga kaguol, mga kapaglaong bahin sa ato ang mga panginahanglan. Doon ay mga provisions o ang prosperity nga ato ang itugyan kana sa Ginoo. Kani siya tanan, kapaglaom enjoy, no? Is highly relatable kanatong tanan o pagahisgutan nato ni siya tagsa-tagsa unsa man about protection, unsa man about provisions, and unsa man about prosperity that we have to entrust dito sa ato ang Ginoo. Yes. Right? And Pastor Quinto and mga kapaglaom, siguro nag-worry pud mo no sa iyong family. Makapangutana gyud, Pastor, no, nag-reunion ta karon, but there will be a question, magkauban pa ba kami next year? But Pastor, what does the Bible say about God's protecting power na abay na hisulat diya sa Bible nga maka-assure ta, Pastor, nga protectionan ta kauban sa atong family ug atong mga hinigugma? Yes, thank you so much, Ma'am Joy and kapaglaom renan. No, sa inyong tanan diha, Happy New Year sa inyong tanan. Ang New Year is still very fresh. Na atay 8 pa ka mga adlaw ang nilabay sa tuig nga ang nakuha sa tuig nga 2022. O speaking about protection ang mga tao karon sa not only in the Philippines, kapaglaom renan ang kapaglaom Joy, bisan pa sa tibok kalibutan kining Omicron karon, no, nga another variant. So daghan kayo tag mga pangutana, daghan kayo tag mga pag-ampo about protection nga atong panimalay. And siguro uban sa inyo habang upan naka-spend og time sa inyo mga membro sa panimalay, apan tingaling uban wala nakapauli because of the pandemic. So
kining imong pangutana kapaglaom Joy is very significant sa ato karon nga panahon. Nga unsa kaha ang protection sa Ginoo kanato this year 2022 unsa ang atong ginapaabot. Now, I would like to cite an example sa balaang kasulatan in Mark chapter 4 verses 35 to 39. This is about the story of Jesus and the disciples in the Lake of Galilee when Jesus calmed the storm. Yes. No, so kung atong pamalandungan kini nga istorya, it talks about protection. No, kapaglaom Joy and kapaglaom Renan sa atong mga kapaglaom nga nagatan-aw karon. It talks about protection nga bisan pa in the midst of the storm sa gihapon nahatagan og protection ang mga disipulo. No? And that is actually samtang ko nagapamalandong sa mao nga story mga kapaglaom. It is a sudden tragedy. Yes. When we say sudden, kalit na siya nga hitabo. And just like what we are facing in our personal lives, we experience also sudden tragedy, mga accidents nga nagakahitabo. O dili nato ni malikayan. The question is God going to protect us, no, in times of difficulties, in times of tragedies, in times of calamities, no, sa kalibutan karon bag-o pa nilabay ang Typhoon Odette, no, Typhoon Odette. Yes. So we experience a storm also literally. Og sa balaang kasulatan do na tay example. But we know the story, no, dili na nato matagsa-tagsa ang detalye sa story nga si Ginoong Hesus nihatag siya sugo sa iyang mga disipulo to pass over unto the other side. No, that is the instruction. Pero sa diha nga na sila sa ilang sakayan. Unsay nahitabo? Si Ginoong Hesus nitulog siya. Unya niabot ang storm. In the midst of the storm, nagakatulog ang manluluwas si Ginoong Hesus, nagakatulog mga kaigsunan, no, mga higala, mga kapaglaom. Apan ang pangutana, do na ba protection? We know the story nga bisan nabalakan na nakulbaan ng mga disipulo, pero si Ginoong Hesus is in their midst. In other words, Jesus or God's presence is in their midst. Nga mao kana siya ang highlight sa mao nga story that they were all protected, nga ilang gipukaw unya nahadlok sila manluluwas master wala ba ka mahadlok nga ingani na atong sitwasyon karon. Unya we know the story unsa ingon sa Ginoo, peace be still. God commanded the nature to be still, no, to stop, no, sa iyang raging waves unya mga kusog kayong hangin, and the rest is history mga kapaglaom. So the disciples in this story experience God's protection. So nindot kaayo kung atong pamalandungan, and this is what we are looking forward as we start the year 2022. Amen. Praise God. And to think of it, Pastor, if Jesus protected His disciples atong panahon na, He is still the same Savior we serve today, mga kapaglaom. Amen. And He is able to protect us, our family, our loved ones, and even the people din sa kalibutan, mga kapaglaom. Jesus is still in control. Amen. Amen. No, and so mga kapaglaom, by the way, He is not only in control sa sea, Pastor, He is also in control din sa yuta mismo. And even in the life of David, I'm so amazed with this line nga. He even mentioned I would like to share this in 2 Samuel 8:16 and 14, mga kapaglaom. The same good nga statement, Pastor, in verses 6 and 14 of 2 Samuel chapter 8, when this line says, "And the Lord preserved David whithersoever he went." So mga kapaglaom, it's not only in the sea, it's not only through the storm, but even sa mga kanang kalisod nga tong ginaatubang while we are on land, Jesus is still our God. Amen. And He will preserve us. It's really a great promise. He will preserve you, your family, He will preserve us all. Yes, sa kapaglaom Joy, Yes, no, Pastor. in the story of David, no, ang iyang ma-experience siya, life-threatening experiences, death threats nga iyang na-experiencehan, apan bisan pa ni ana nga mga makahaladlok nga situation, dunay mga plano nga pagapatyon siya, but God protected David. So, yes, that's right. It's not only through the storms, the calamities that we experience, the tragedies in life, bisan pa sa mga dautan nga plano sa mga tao sa palibutan, God will surely protect us. Amen for that. I'm so happy to hear that reflection, Pastor, no? Yes, From the kapaglaom. people, even from the people. Yes. And thank you, Pastor. Now, let's proceed to the next letter P, kapaglaom Renan. Yes, so na-mention ako ganiha mga kapaglaom, ay kaduha was that provisions. Unsa maning mga provisions nga atong itugyan nito sa Ginoo, no? Now, daghan in all aspects ni siya mga kapaglaom, ato ang mga panginahanglan, pagkaon nato, finances baka nato,
kaning mga gikagulaan nato, no? Even sa mga students mag-o sila or katong mga mo take sa board exam, no? Nga ang kaalam kusog nato ang ato ang mga skills, daghan butang nga angay natong itugyan sa Ginoo, no? Kani nga mga provisions nga gihatag sa Ginoo. And one good reminder or great reminder that we can find in the Bible, kapaglaom Joy, na sa Matthew 6:25, niingon siya mga kapaglaom, that therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? So, dili daw ta Magkaguol or mabalaka. Yes, that's right. Unsa ato ang pagkakanon ugma. Na gani alawiton kapaglaom Joy, kapaglaom Pastor, ang mga kapaglaom, you are familiar with this as well. Nga bisan pa man sa mga sagbot, di ba? Yes. Jutay nga mga sagot. Jutay nga mga sagbot, wala gani nalimot ang Ginoo. He lets them grow, and even the birds, doon na sila yung mga gikaon every single time. Kita pa kaha, no? Nga mga nilalangpod niya and mga tao. Right? That's right. Yes, and thank you kapaglaom Pastor. Before ta mo proceed sa third letter P, could you give us an instance or panahon nga gi-provide gid sa Ginoo ang need sa mga tao? Yes, sa kapaglaom Joy, in the Bible we have several experiences nga God provided the needs of the people at the moment, at that very moment. One example is the feeding of the multitude. They really needed food at the time, Yes. no? Pila ka buok to ang na-record diha sa balaang kasulatan nga nakakaon, pila nakainomdo mo, it's 5,000, Yes. no? Excluding the women and the children, no? According sa story diya sa feeding of the 5,000. So instantly the disciples were able to solicit food from the boy, nga gitugyan sa boy ang tanan, wala gani siya nagpabilin siya kagalingon. So unsa to ang pagkaon, 5 ka tinapay og 2 ka isda. We know the story, it is a common story. Unya giampuan ni Ginoong Hesus, and God provided the needs of that 5,000. They were able to eat. Unya, ang balaang kasulatan ngayon, nangabusog sila, no? Ingon ang balaang kasulatan. So that is an instant provision. Another one I would like to cite, no, nga example nga nindot yung kayong example is Elijah. Yes. In the brook Cherith. This is one of my favorites nga, kanang ang Ginoo bisan asa ka ibutang, kung Ginoo gani ang magtawag sa imuha, God will provide your needs. That's why I have this common quotation nga akong daladala kanunay, prinsipyo kanunay, that where God guides, He provides. Amen. So kung bisan asa tadalon sa Ginoo, bisan sa brook Cherith, God will surely provide us with our needs for the moment. Amen. No, Pastor, pagkanindot kaayo na unaon mga kapaglaom nga gidalata sa Ginoo niini nga tuig, and He will provide for us. Amen. Yes, Yes. not only our food but even our skills, our strength, our wisdom, and all that we need for us to survive this year with Him. And so mga kapaglaom, that is the next letter P, that was provisions, and the third P mga kapaglaom we have is the word prosperity. Siguro usay mga kapag na makapangutan luyo sa mga na may mga kalamidad, Pastor, like ang mga tindahan nga guba. Yes, that's So right. prosper pa ba tagbalik? Naa pa ba kahay kanang pag-uswag sa atong kinabuhi? Nga naa may daghan kay kalamidad nagkakaabot-abot? Yeah, that's So Pastor and kapaglaom ren. Now, speaking about prosperity mga kapaglaom, no, I hope nga dili nato ni siya i-misunderstood. Na when we say prosperity, it's not only about material things. Dunay daghan karon nagawali about gitawag nato nga gospel prosperity, or shall we say theology prosperity, nga ang ilang nga pagtuo nga kung naang Dios sa atong kinabuhi, muuswag jud ta materially, no, material blessings. Now, what we are talking here, no, about prosperity is general prosperity. Yes. Not only in material things, but sa ato nga panlawas, sa atong trabaho, sa atong mga buluhaton everyday, Yes. sa atong panimalay, sa atong career. So, general ni siyang prosperity, and that is what we believe, no, as children of God, and not only material blessing. Nga kung wala kay material blessing, does it mean nga wala ka ni prosper? No. No? So, daghang tag mga anggol tan-aw sa atong kinabuhi. Yeah. And this is what the Lord wants us. Now, I would like to cite kapaglaom Joy and kapaglaom Rinan, the 3rd John
verse 2, 3 John verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things Amen. and be in health just as your soul prospers. Amen. So, asking about will we still prosper this year 2020 despite of the calamities, despite of the difficult situation that we have? The answer is yes. Yes. In God's time and with God's presence, we will still be prosperous, no, this year 2022, my dear friends. Mga kapaglaon po kita, magatugyan lang sa atong kinabuhi diya sa Ginoo. Amen for that. What a wonderful prayer, no? Para nato tanan. I would Yes. say, Pastor, that is a prayer for me. That's a prayer for you, for everyone, no? Pag-ampo ni John nga gi-inspire sa Ginoo niya, I pray that you will prosper in In all health, things, in yes. all things, in In all health, just as your soul prospers. And Amen. sa tanan gyud, Pastor, nga atong ginahandom nga mo prosper ta karon sa atong pagtuo, mga kapaglaom, Yeah, that's no? right. Nga motubo ta sa atong pagtuo dinha sa Ginoo. And mga kapaglaom, in whatever thing mo tubo ta or mo increase ta karon, let us not remember we cannot do that sa ato ang kaugalingon nga paningkamot kapaglaom that's right. ren. Yes. Na that is through the strength of God. Yes. And dato ang hinumduman mga kapaglaom that sometimes we see kaning sa alawiton pud ni ba nung kanang God sees the storm from the other side. Yes. Right? He already knows the lessons, what we need and everything else. Ang atuan na lang yun is ang pag-recognize that He will be there to fulfill unsa man gani na iyang pagbuot sa atua. He's never gonna leave us. Amen. Yes, yes. So as we take this voyage, mga kapaglaom, let us always take the voyage with Christ. Amen. Because when we have Him, mga kapaglaom, we are safe and we can reach our destination. And mga kapaglaom, before ta magpadayon, we would like to invite you to also be inspired with a musical video or this musical offering atong pagapaminawan karon. Sa panahong nawadaan ako sa paglaom, naghuna-unang way Diyos nagtagal. Apan siya may hunghong, ako di malimo. Gilantaw ganing jutay nga sagbo. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubong. Daw unsa pa nato, kanunay kong nagangyo sa akong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalan. Bisan kung way tubag niya, siya nagauban. Nasayod siya sa mga handumtan. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga
jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumbal sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot. Ang Diyos di malimot, bisan kanunay gitumbal sa daplin sa mga dalan, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, apan iyang ipatubo. Daon sa panato, daon sa panato. Daon sa Welcome back to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone, mga kapaglaom. Daghang salamat sa inyong padayon kapag uban kanamo sa pagampo o sa pagdayeg dinha sa Ginoo. And I hope that you were blessed katong alawiton, no? Atong ma-learn Yes. mga kapaglaom sa ato ang discussions and sa kanang alawiton that in the presence of God wala tay angay nga kagulaan. Amen. Tawhanon man ni nga mga feelings and thoughts nga mag-uol kita, but then we have to be reminded, mga kapaglaom, ato ang mga na-discuss ganiha, ang mga stories sa Bible nga nagpamatuod that in the presence of God, ang ato ang mga provisions, even prosperity, and unsa pamanggani natong gikagulan din ha, mga kapaglaom, even protection sa tanang butang igahatag kana sa Ginoo. Kapaglaom Joy. Amen for that. Thank you, Kapaglaom Renan. And now talking of giving all to God, no, and clinging to His promises, atong pagadad una sa banga ato ang mga prayer request nga na-receive gikan sa atong mga kapaglaom. So we have here from sender 9677, nagpa-pray siya alang kay Dudong nga daghan nga nagtubo nga katol-katol sa iyang lawas. So na sila mga gitambal but wala pa daw na ulian, Pastor. Okay. Yan Kapaglaom Ren. And we also have from sender 6050, nagpa-pray siya tabang siya ampo alang sa iyang anak nga si Steffi Galisti nga gihilantan. Gisipon siya og giubo usab karon. So tabang sila pray nga maulian na sab ang iyang nga anak. And they also from sender 4901, a special prayer alang usab sa iyang anak gihapon si Kapaglaom Edgar Mordeno Jr. nga makabaton siya kusog sa Ginoo, gikan sa Ginoo to give up sa iyang nga mga habits karon, no, nga dili maayo sa mao nga panglawas. And also we have from sender 4901, we have a special prayer, I think the same thing gali, no, nga na dugang siya dinhi. So at this moment, mga kapaglaom, we would like to invite you to pray with us as we bring these things dinha sa tubangan sa Ginoo. With Kapaglaom Renan. Yes. Mga kapaglaom, amo kamong giibitaran sa pag-uban kanamo sa pagampo. Let us pray. Our dear Heavenly Father, thank you once again, dear Lord, for this privilege that we can come unto your throne of grace to lift up nga prayers, Ginoo, nga gipadala sa among mga kapaglaom. And thank you, dear Lord, for touching these senders nga mupadala sa ilahang mga pag-ampo, pamatuod, Ginoo, nga sila nagasalig nga ikaw magapaminaw o magatubag ni ining mga pag-ampo. Ginoo, akong giampo si Dodong nasayod ka, Ginoo, kung unsa ang iyahang sitwasyon
doon na siya mga kato-kato sa iyang lawas, doon na mga tambal Ginoo, but murag wala gihapon ni epekto amo kining gi-offer sa imuha Ginoo. Bendisyon ni kung unsa man gani kini nga mga tambal nga iyahang gi-apply para sa iyahang lawas nga unta makatabang kini sa iyahang pag-ayo Ginoo. Ako kung giapil pod sa pag-ampo ang usa ka bata nga si Steffi, doon na siya mga gipangbati Ginoo, mga hilanat, nag-ubo-ubo siya Ginoo, og doon na po siya sipon. Kung unsa man gani ni Ginoo nga mga tambal ang naana niya karon nga gitumar. Yes. Akong gihangyo Ginoo nga bendisyonan po nimo, bisitahi po siya Ginoo, hikapas siya sa imuhang balaang kamot o ayuha siya Ginoo sa iyahang balatian. Lord, dili lamang physical nga balatian ang duna sa amo ang mga kapaglaom, ang uban nila nag-struggle Ginoo sa mga habits nga naa nila karon, and although dili kini ideal aron sa padayon nga malig-on ang panglawas, akong giampo Ginoo si kapaglaom Edgar kung unsa man gani iyahang struggles karon. Hikapas siya Ginoo, tabangi siya, pinaagi sa balang espiritu nga iyahang mabiyaan ug ang iyahang focus Ginoo anaa dinha kanimo. Yes. Tabangi pod ang mga tao nga naa sa iyahang palibot nga unta sila maging instrumento para makatabang kaniya sa pagwala kung unsa man gani kini nga mga habits nga dili maayo sa iyahang panglawas ni Lord. Ginoo, kaning tanan wala mi control niini, mao nga amo kining gitugyan dinha sa pangalan ni Jesus nga maong malunduwas. Amen. 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 Thank you Kapaglaom Ren, and thank you mga Kapaglaom. We believe you are also praying with us, no, dinha sa iyong mga nahimutangan karon. And we still have more nga ato ang mabasa Kapaglaom Ren for the last batch of our prayers. Yes, napatay pipila nga nahabilin diri mga kapaglaom, o sa kini nga batch ako kining ihangyo ni Kapaglaom Pastor nga siya mo lead ni ani. Atong pagasugdan gikan ni Sander 2394, magpaampo siya para sa iyang asawa nga mukuyog na pud sa pagsimba. This is such a thoughtful prayer, no mga kapaglaom, that usa ka bana nga naghandom nga magkakuyog sila sa iyang asawa sa pagsimba. So ato silang dala sa atong pag-ampo. And of course doon na po isa ka igsuon nga concerned sa iyahang younger brother. Atong iampo ang iyahang fast recovery. And gikan ni Sender 3022, magpaampo siya, tabangan nato siya pag-ampo para sa iyahang mama nga dunay balatian. And naga-undergo og dialysis, mga kapaglaom. Ang iyahang blood pressure mutaas pod, and ato na siyang idala sa ang iyahang pangalan, mga kapaglaom, ato i-take note, si Cordelina o kay Baal, no? Doon na po usa pa gyud dinhi ka prayer request gikan ni Sender 2868. Ang iyang prayer request kay para sa iyahang infection, doon na siya UTI. Wala na mention kung kinsa siya, but nasayod ang Ginoo kung kinsa kini siya. Another one from Sender 2484, ang iyahang ipaapil sa pag-ampo si Cecil David. Doon na siya epilepsy, no? And mag-seizure. Nasayod kita ang kondisyon, mga kapaglaom. And mga 3 ka buwan na kuno siyang naay tambal. Ang problema ni ini kay ang stocks murag limited na. So atong iampo nga unta dunay kaning provision ang Ginoo ani. And para every time nga mo occur ang iyahang epilepsy or ang seizure, nga makatumay na siya tambal, no? Avoid kini. But sige lang ato ning isalig sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Ako hangyon si Pastor. I think we have another Ma'am Joy, no, gikuan before we pray. Sa live. Yes, Pastor, na atay gikan kini kay Kapaglaom Zinaida, yang ipapray si Emmanuel nga yang anak tungod sa iyang heart disease. And I think mauni siya atong na-read ka ganiha, Pastor, na pray, but since naa siya karon, we will be praying this again sa ato ang last batch for now. And also, Pastor, for baby Josiah Sumagang, sa iyang umalabot nga
operation, Yes. Pastor, usab still sa heart disease niya. Okay. So, mga kapaglaom, we are inviting you to pray with us with Pastor Quinto. Atong iduko atong mga ulo, magaampo ta. Gamharan nga Dios, nagapadayon kami sa pagdangop diha kanimo, sa pagdala sa mga hangyo sa imong mga anak. Among ginadala sa pagampo o Dios ang hangyo sa among usa ka igsuon alang sa pagtuo sa iyang asawa. Siya naghangyo nga unta imong giyahan ang iyang asawa nga maghiusa sila sa pagsimba, maka kaplag sa kamatuoran sa pagsimba sa iglesia aron nga magmalipayon ang tibuok nila nga panimalay. Among ginadala sa pagampo Ginoo ang hangyo sa among sender niining kabuntagon alang sa fast recovery sa iyang igsuon. Ginadala usab namo sa pagampo ang hangyo sa among sender alang sa iyang mama nga dunay balatian karon, nagapadayon sa iyang dialysis o hinaot nga imo siyang panalanginan si Sister Cordelina Ukay Baal. Ayuha siya o Diyos sa iyang balatian sa karon. Amo ginadala sa pagampo Ginoo ang hangyo sa usa namo ka sender tungod sa iyahang gibati sa panlawas, doon na siya infection sa og dunay UTI. Hinaot o Dios nga imo siyang tandugon sa imong gamhanan nga kamot, kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal. Ginadala namo sa pagampo si Cecil David sa iyahang balatian nga epilepsy og siya ginaatake sa iyang seizure. Hinaot o Dios nga tabangan nimo siya, panalanginan sa iyang mga kinanglanon, hatagi siya may panlawas, kusog aron nga maulian siya og magabalik ang iyang maayong panlawas. Amo usab ginadala ang hangyo ni Sister Sinaida alang sa iyang anak nga si Emmanuel tungod sa iyang heart disease. Panalangini Ginoo, ayuha kini nga bata, kauban man ni Josias Sumagang nga duna siya ay heart problem. Ikaw Ginoo dasayon sa iyang sitwasyon karon, ayuha kini silang mga kabataan Ginoo aron nga ilang panimalay magmalipayon o magkinabuhi sila sa paghiusa sa pagpaabot sa imong pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ni among paghangyo, amo kini ginadala diha sa imong trono sa grasya, sa ngalan ni Hesus nga umanluluwas. Amen. 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 Thank you kapaglaom, Pastor. And salamat usab mga kapaglaom natin, mga prayers siguro karon nga wala nato nabasa or wala nato na include sa ato ang prayer session today. But mga kapaglaom, please don't feel discouraged because we have again prayer partners nga naga-take note gid sa iyo nga mga prayers o ginadala gihapon kini sa pagampo. So we also thank you mga kapaglaom that you never cease to join us and pray with us nining ato ang programa. And kapaglaom, Pastor Quinto, I just remember usab sa ato ang mga pagpahinumdom niini nga tuig no before me mo say hatag farewell ninyo karon mga kapaglaom, no, we just want to remind everyone and to inspire everyone to know that Jesus Christ is the same yesterday, is still the same today, and is still the same Savior we serve tomorrow, Pastor. Amen. Amen. Yeah, that's right, kapaglaom Joy. And sa ato nga topic nga ginadiscuss karon kapaglaom rinan, no Voyage with Christ, may hinumduman akong kanta ba nga with Christ in my vessel I can smile at the storm until He guides me home. No? So, ingana ang atong kinabuhi. So, dili ta mahadlok sa tuig 2022 because we are one step closer to the coming of our Lord and Savior Jesus Christ every day. No, sa atong kinabuhi. So, dili ta mabalak ka as long as kauban nato ang Ginoo. Yes, and talking of that, with Christ in my vessel, I can be protected. Yes, with Christ in my vessel, I can be provided. Yes. With Christ in my vessel, I can prosper. No? Amen. Pagkanindot nga promise mga kapaglaom. So, mga kapaglaom, we or our family may face dangerous circumstances as we get on board in this voyage 2022. But let us not forget that safety is not found in the absence of danger, but in the presence of God. Amen to that. Kapaglaom, enjoy. And of course, mga kapaglaom, we have to be reminded that although we may face moments of need, but our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, of which we know nothing. Those who accept the one principle of making the service of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before their feet. Amen, mga kapaglaom. Have a prosperous New Year 2022, mga kapaglaom, sa inyong panimalay diha. And always remember, Jesus Christ, the captain of our vessel, is able to prosper the plans we lay before Him according to His divine will.
Amen for that. And mga kapaglaom, napot ko gusto i-share din Pastor. No, this comes from my life today. Iyahan ni nga promise para ni natong tanan for this year. It says here, God is a vigilant observer of the actions of the children of men. Nothing occurs in earth or heaven without the knowledge of the Creator. Nothing can happen without His permission. He on whom the ang fate of an empire may depend is watched over with a vigilance which knows no relaxation by Him who giveth salvation unto kings, to whom belong the shields of the earth. And the Amen. poor man is as tenderly watched over as the monarch upon his throne. Amen. It's a promise, mga kapaglaong, for all of us as we sail through this year, Yes. that God keeps a vigilant watch over us. Dili ta niya pasagdan, bisan paluyo sa atong mga ginaagian. In every difficulty, mga kapaglaom, He has His way prepared to bring relief. This has been Kapaglaom Joy, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yeah, so mga kapaglaom, let us entrust to Christ the preservation of our lives and the protection of our family. This has been Kapaglaom Renan, reminding you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Amen. With Christ in our vessel, mga kapaglaom, we can reach our destination safely, even through the most tempestuous sea. This has been your kapaglaong Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's pray, Pilipinas! Where you don't have to pray alone.